Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't pumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Oy, Mare! Yes, Mars! Happy Thursday morning sa inyong lahat. At syempre, dahil Thursday ngayon, meron ako mai-share na masarap inumin na Ano yan? habang kayo ay nakikinig sa ating balitaktakan for today's video. Ito, ano nga? MX3T with pandan. Ano nga meron dyan, Mare? Well, alam mo naman about MX3T ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. Wow! Ito yung, Mare, yung MX3 tea with pandan na good for 1 liter of water. Pwede mo itong dagdagan ng lemon or honey. Correct. Para sa added flavor. At hindi lang yon. Pwede ito sa hot or cold na tubig. Diba? So isang sachet lang, tipid yan. Pwede yung Yes! 1 litro kaagad. At hindi lang basta mai-enjoy ninyo yan. Kung hindi, mai-enjoy din ang inyong buong katawan dahil makakatulong itong ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Correct. Kaya naman, pare, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Ano sasabihin? Yan! Isa maganda at medyo maulan na Thursday morning. Mare, hindi medyo. Maulan talaga. Medyo kasi humihinto. Oo, diba? yeah. Ang lakas na naman makaloko nung panahon. Yung lalabas ka okay na, ay wala nang ulan. Pag-apak mo ng kalsada habang nag-iintay ka ng sasakyan, bubuhos bigla. Hoy, misis, kung inaakala mong yung mister mo lang ang manloloko, pati yung panahon. So, di ba, nakakaloka, hindi lang pala ang mga karelasyon nyo ang manluloko, kundi pa rin ang panahon. Oo, isama mo na din si kumare at saka si kumpare. Yung nakabantay sa lakay. Di ba, isang magandang morning po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At eto na ang inaabangan na Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, ang taas ang enerhiya ko kasi bakit? Thursday na. O, yes, diba? magpa-Friday na. Correct. Diba? Ang saya-saya naman, pala. mag-Saturday. Oo, diba? Huwag natin antayin muna ang Monday. Matagal pa yon. Let's enjoy bukas ang party. Ganon. Ay, magpa-party ka bukas, Mare. Oo, diba? Kailangan ko na maraming lalaki. Ganon. O, paalala ko lang sa'yo, ha? Ano? Magmask ka. Oo naman, syempre. Kasi makikilala ka na naman. Oo, hindi. Alam mo yun, nagaganon na rin ako. Ginaya ko na rin ang bini. Ganon. Huy. Na rin. Tapos kumakanta akong mahiwagang salamin, anong nais sabihin? No? Taray. Ay, nako. Pero eto, mukhang hindi magsasalamin, Mare. Ang alin? Nako, ang ichichika natin for today's video. Ang alin? Dahil kahapon, humarap na nga ang ama ni Sandro Mulak sa Senado kung saan nga naman nagimbala, naantig ang puso ng mga magulang sa pagbe-breakdown ni Nino Mulak habang siya ay dumulog sa unang pagdinig sa kasong isinampa ng kanyang anak laban hindi ako yan, si Nino Mulak yan. Sabi ko ba naman sana, Tito Cora, bakit ka nandiyan? Linawin ko lang, hindi ako yan. Si Nino Mulak yan. Nandiyan ka kagad, diba? Pero yun na nga, Mare, hindi ba? Talagang halos mag-breakdown ng isang ama na hindi talaga matanggap kung anong sinapit ng kanyang anak sa mga taong kanyang minsang pinagkatiwalaan. Kasi nakatrabaho na yata, di ba? Oo, Mare, ng ilang beses. Lalo pat ang galing na rin mismo kaya Mr. Nino Mulak. Ayan, Mulak ang nasasabi ko, tama. May mga nakabantay kasi baka magkamali tayo. Yes. Pero eto na, hindi tayo patatawag sa Malacanang. Si Carlos Yulong iniintay nilang dumating sa Malacanang. Sa amin, pag pinatawag ako, Mare, alam mo, walking distance na lang. Wow.
Lapit ko lang, Mare. Oo, diba? Na nakakaloka. Tapos eto na nga, hindi ba? Talaga nga naman, gaya ng sinabi mo, oo, nakatrabaho niya ng ilang beses at sinabi din mismo ni Nino Mulak na si Jojo Nones na ito ay ilang beses na niyang nakatrabaho at mataas ang kanyang respeto sa taong ito. Kaya hindi niya sukat akalain na may magagawa silang ganon na hindi katanggap-tanggap. Lalo pat sa kanyang anak. Oo. Diba? Na parang sinabi naman din kaagad din kahapon nitong si Nino Mulak na humingi naman na daw ng tawad yung dalawa sa kanya. Pero Mare, sa naganap na pagdinig kahapon ng Senado tungkol dyan, di ba? Sa pagpapatawag kay Mr. Nino Mulak. Correct. Binigyan na din ng sabina, Mare, yung dalawa. Pero hindi umattend. Diba na nakakaloka? Pero yun nga, sabi nga ni Mr. Nino Mulak, Mare, binigyan niya ng pagkakataon na magpaliwanag yung dalawa kasi kumaga parang hinarap din naman sila. Diba? Na kahit papaano ay tao din naman siya para hindi magpatawad pero nandoon siya bilang ama na kailangan yung panagutan. Grabe Mare, yung ginawa nyo. Diba? Sa pagsasalarawan ni Mr. Nino Mulak kahapon, Mare, kung maaalala mo, may mga pagkakataon daw di umano na halos hindi mahawakan nitong si Sandro ang kanyang telepono. Correct, diba? Dahil sa panginginig. Sa trauma. Sa trauma. At ang kinaloka lang ng mga tao, Mare, diba? Andun yung ama present during the Senate hearing. Pero may mga iba na hindi ko magets na bakit kailangan yung hingi ng presensya ng bata doon. Siya yung biktima. Diba? Yes. Na parang, alam mo yun, yung iba sinasabi nga na to kasi parang sinabi nga daw na hindi, not in a physical, kumbaga parang, what do you call this? Kasi Mare, yung ganung gagawin nila Text kapag a friend. inimbita Ano sa nila, English, that's a little bit traumatizing. Diba? Doon sa biktima na Correct. humarap at pag-usapan ulit kung ano yung nangyari. Nangyari para isalarawan, diba? Na silang ayunan ko naman din nung sinabi nga nitong si Senator Bong Revilla na sinabi niya na bakit kailangan pa natin ipatawag dito si Sandro? Correct. Hindi nyo ba naiisip na makakadagdag lalo sa trauma ng bata? Yung Yes. mangyayari, diba? Ng bongga. Pero ito'y agaran din naman na silang ayunan na ng mismong GMA, kumaga parang committee or head na si Attorney Annette Gozon. Valdez ba siya? Annette Kasi Gozon. gumagawa na sila ng sarili ng nilang sariling investigasyon. hakbang, diba? Na nakakaloka. Kaya nga parang sabi nga nila, hindi daw nila kukundinahin ito. Hindi rin nila ito, kumbaga parang sasang-ayunan na dahil nga kanila ng itong, kumbaga parang yung dalawa na nasasangkot dito sa sexual harassment case ay kanilang pinatawan na ng preventive suspension. Yes. Na At hindi lang yun, Mare. Ang kinaloka ng mga tao dahil sa nangyaring ito, alam mo kung anong plano ng Senado? Ano? Ipatawag unang-una sa GMA na to, ipapatawag na daw mga taga-ABS. Actually, Mare, ginawa TV5. nila kahapon. Oo, diba? Nagpatawag sila, kaugnay nga na balitang yan, Mare, ay nagpatawag sila ng mga representative Diba? mula sa ABS, GMA, TV5. Tapos IBC 13. Basta Yes. lahat ng may mga artista na Oo. na lumalabas sa kanilang istasyon. Upang nang sa ganun, Mare, ay matiyak nila na may may pulisiya na ginagampanan or ipinapatupad ang bawat network patungkol sa sexual harassment. Correct, diba? Na nakakaloka lang. Pero kahapon nga, diba, since nakikita naman din natin, maraming magulang ang mas nakisimpatya dito kay Nino Mulak, lalo pat nung siya ay nag-breakdown na. Diba? Na gusto niyang gumanti para sa anak niya, pero mas nananaig pa rin sa kanya na meron tayong batas na pwedeng umusig sa inyo, 'di ba? Paglalahad pa nga, Mare, nitong si Mr. Nino Mulak, kung maaalala mo kahapon, 'di ba? Na ito pa lang si Sandro ay masyadong mababa ang loob. Correct, 'di ba? Dahil kahit na meron siyang kotse, sumasabay ito sa service upang nang sa ganun walang special treatment. Diba? At the same time, Mare, nung siya pala ay mag-aartista, never pala nang hingi ito ng tulong sa kanyang ama. Diba? Dahil sinabi mismo ni Mr. Nino Mulak na hindi kita tutulungan at dapat sarili mo ang bibitbitin mo. Diba? Kumbaga parang not leaving the shadow behind. O kumbaga, Yes. shadow behind.
Not living the shadow of his father. Oo. Diba? Si Nino Mulak. Kumbaga parang hinayaan niya na umalagwa. Kaya nga naman nilalahad din ni Mr. Nino Mulak, diba? Na nakita niyang unti-unting nakakamit ni Sandro yung kanyang pangarap at hindi dahil siya yung ama. Diba? Masaya siya sa tagumpay ng kanyang anak. Pero nang dahil dito sa ganitong klaseng insidente, diba? Mukhang natotrauma pa yata yung bata at ayon sa kanyang mga abogado ay dumadaan sa parang psychology, kumbaga parang treatment. Psychological treatment. Itong si Sandro dahil nga para mabawasan yung trauma dahil yun nga, gaya na sinasabi natin kanina at ilalahad ni Mr. Nino Mulak kahapon sa Senate hearing ay pawa bang halos parang kada parang yung bata nagbe-breakdown, 'di ba? At ang hindi niya matanggap dito, ang una kasi ang nakaalam yung kapatid niyang ding lalaki. Kinento yung nangyari bago niya nalaman at doon din siya parang galit, hindi doon sa dalawa kundi para sa kanyang sarili na wala siyang nagawa bilang ama para protektahan siya at maiwasan yung ganito. Sa mga tao pa na minsan niyang pinagkatiwalaan din at nirespeto sa industriya. Pagdadagdag pa mare ng ng aktor na si Mr. Nino Mulak kahapon na ito'y nangyari sa kanyang anak kung saan sila na ito mare na malaki nang naiambag sa pinilakang tabing at sa lokal na aliwan ano pa kaya 'di ba sa mga baguhan. Oo, nawala ni isang kakilala sa loob ng show business. 'Di ba? Nakakaawa, hindi ba? Oo. Siguro eye-opener ito para sa lahat. At sana mag-ingat na rin ng lahat na hindi sa lahat ng aspeto pag tayo ay may kinagiliwan ay talagang sige go. Yung mga akong bahala sa iyo system Yun yung ano doon Akong bahala sa iyo. Bibigyan kita ng maraming ganito. Yung mga pangako. Oo. Diba? Samantala mare, sa kabila naman ng pag-amin nitong si Sandro Mulak ay nanatiling tikom pa rin ang bibig ng mga napapabalitang di umano ay nakaranas din ng panghaharas. Pero sa ngayon mare, hinihikayat nga 'di ba din ng ng ating ng lahat ng opisyal ng ng Senado na lumantad kung meron man. Kung meron pa silang mga experience na ganun since natalakay na ito at nagsimulan ng buksan ang ganitong klaseng pang-aabuso lalo pa sa showbiz industry. Nararapat na makamit mare ng ng hustisya kung meron pang iba na biktima, hindi man hindi natin ipinuputong ang na to dun sa dalawang inirereklamo. At hindi rin natin hinihikayat yung mga tao na magsampa din kayo. Diba? Pero nararapat na makamit ang hustisya lalo na kung meron naman talagang naganap na pang-aabuso. 'Di ba yung mga ganong aspeto? Yes. Nakakaloka. Well, sa mga susunod pa na mga hearing ay talagang sinabi na rin ng Senado na ipatatawag ang dalawang inaakusahan na talagang duminig din sa hearing. Dahil kahapon nga, yun nga, gaya na sinabi natin, ay pinadala pala sila ng subpoena ng Senate Office pero nakakalungkot ay hindi sila umaten para mapabulaanan din sana kung ano yung mga aligasyon na ipinaparatang sa kanila. Mare, napaka-blockbuster ng eksena kahapon kasi diba? Back to back. Habang umiiyak itong si Mr. Nino Mulak ay lumuluha din at humahagulgol ang ina ni Carlos Yulo. Kasabay, naluloka nga ako parang tipong sino ba panonoorin mo? Sino ba panonoorin ko? Naluloka diba? ako. May amang umiiyak, hustisya para sa sa kanyang anak. May inang umiiyak para sa pag-aayos nilang mag-anak. Parehas na nakakaantig, nakakagimbal ng damdamin. Pero kahapon nalito ako. Diba? Kung si Carlos Mulak ba talaga? Kahapon tuloy nagkikwentuhan tayo, Mare. At saka si Sandro Yulo. Nagkikwentuhan tayong dalawa. Uy, alam mo ba, ang galing ni Sandro Yulo. Huy, iba yun. Carlos pala. Carlos Mulak. Hindi umiiyak na si Angelica Mulak. Ha? Hindi yun. Iba yun. Hindi mo i-mix and match yung mga tao. Sa bagay yung kapatid din, yung tsahin din kasi ni Angela Mulak, diba? Hindi ng ML, diba? Pero Mulak. Tama. Pero yun na
nga, hindi ba? So, respetuhin pa rin po natin, hindi ba, ang lahat Yes! ng mga kumbaga involved kasi hindi pa naman din po na, alam mo yun, totally talaga nagsisimula yung kasuhana. Investigasyon pa lamang ito. 'Di ba? Kumbaga parang wag naman po natin gawin na, 'di ba, na parang public by trial by publicity at huhusgahan na kaagad natin sila kahit pa ang batas ay wala pang ipinapataw na karampatang parusa kung sino man na nagkasala sa kanila. Yes, Diba? kagaya nga Mare ng nasabi nga ng ng mga abogado Oo. na mga nasasangkot dito sa kontrobersiya na ito, na iwasan nating makisawsaw dahil hindi na at saka away ng mga magaganda at pogi. Oo. Kung hindi kayo ganon, wag. Masisira ang buhay mo. Mau-OP ka lang. Dahil magma-migraine lang yung utak Diba? mo. Diba? For the content na naman yung iba diba? Oo, diba? Yung iba lang parang mema lang. Sige, comment na comment. Dahil alam mo ba yung sinasabi mo na nakakaloka? Ganon din sa problema ng pamilya Yulo. Kung maaari ay iwasan nating magkomento dahil una sa lahat, hindi naman din kayo pamilya ng tumatambling. And then, tsaka isa pa, hindi rin po tayo makakakomisyon sa premyo ni Carlo. Oo. Kung umaasa kayo na mababalatuhan kayo, no, darling. May cut-off yan kung kailan marirelease. Wow! At hindi sasabihin kung kailan. Ako alam ko. Wow! Diba? May cut-off. Yes. Carlos, baka kailangan mo dyan ng isa pang nanay. Yeah. Pero congratulations diba? I can be your mother, Carlos. Correct, diba? Na nakakaloka. Well, bukas malalaman nyo yan. Ang mga, kung ano mang kaganapan pa sa mundo ng pampalakasan, bukas yan sa portion ng ating chika sa arena. Well, Turo. in the meantime, diba? Tandaan nyo, Sandro Mulak. Hindi Sandro Yulo. At hindi Angela Mulak. At hindi Mulak ang apelido ni Carlos. Oo. Diba? Agassi ang apelido. Wow. Carlos Agassi. Kaya siya? Tumambling. Saan? Kasama yung jowa niyang ganun kumanta. Sana magkaroon ng collab itong si Carlos Agassi. Tsaka si Carlos Yulo? Hindi. At saka yung girlfriend niya. Tapos si Queen Yasmin. Ewan ko lang kung hindi pumutok yung mga speaker na radyo. Hi, Queen! Di ba nakita natin si Queen Yasmin na nakaraan? Kasama natin. Hindi ba na nakakaloka to the highest level? But anyways, ayan na. Yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang matigabong chikahan na naman ng dala-dala ng dalawang bakla. Tororo. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora Mulak. Oh, Hindi. no! Hindi. Ako po si Tita Cora Yulo. Lahat. Bumakas. Carlos. 2K lang, okay na. Ako po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Shine bright like a diamond.